Isang bituin sa pelikula mula sa isang marangal na pamilya, isang nakatakdang pag-ibig sa isang Pilipinong inhinyero at isang malupit na pag-abandona na nagtulak sa kanya sa bingit ng kawalan ng pag-asa. 3 taon ang lumipas, sa isang flight patungo sa isang banyagang lupain upang hanapin ang ama ng aking anak. Hindi ko alam na ito pala ang simula ng isang mas matinding trahedya. Ngunit sa pinakailalim ng trahedyang iyon, isang hindi kapani-paniwalang himala ang naghihintay, isang bagay na magbabago sa aming kapalaran magpakailanman. Ang pangalan ko ay Yukina, 23 taong gulang, isang artista sa Tokyo o mas tamang sabihing, dati. Ngayon, nakaupo ako sa isang eroplano patungong Pilipinas sa taas na 10,000 metro sa himpapawid ng Karagatang Pasipiko. Sa tabi ko, mahimbing na natutulog ang aking 3 taong gulang na anak, si Hana Reyes. Ang mahahabang pilikmata niya ay nagbibigay ng anino sa kanyang maliit na mukha, isang mukhang kamukhang-kamukha ni Paolo. Tinitigan ko siya at naitanong sa sarili kung tama ba ang desisyong ito. Ito ba ang pinakamabuting pagpipilian? Ang kwento ay nagsimula 3 taon na ang nakalipas. Noon, ako ay 20 taong gulang, isang sumisikat na batang artista, ang karangalan at gintong prinsesa ng pamilyang Sato, isang maimpluwensyang angkan na mayaman, makapangyarihan, ngunit lubhang mahigpit at tradisyonal. Nabuhay ako sa isang ginintuang hawla. Bawat hakbang, bawat papel na ginagampanan ay dapat sumunod sa kagustuhan ng aking pamilya. Hinangad ko ang kalayaan, isang ordinaryong buhay. Noong Oktubre ng taong iyon, inutusan ako ng aking pamilya na dumalo sa isang promotional event sa International Robot Exhibition na ginanap sa Tokyo. Isa itong obligasyon, bahagi ng perpektong imahe na nais itayo ng aming angkan. Dala ang aking mamahaling bag. Naglakad ako sa gitna ng mga flash ng kamera at mga formal na pagbati. At doon, nakilala ko si Paolo. Siya ay isang inhinyero mula sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas. Mukha siyang nalilito habang tinitingnan ng isang poster na nakasulat sa wikang Hapon, ganap na nawawala sa gitna ng karangyaan ng kaganapan. Lumapit ako at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Laking pasasalamat ni Paolo at tinanggap ang aking alok. Iyon ang unang sandali na naging ako ang sarili ko, hindi bilang si Lady Yukina ng pamilyang Sato. Mula sa araw na iyon, araw-araw kaming nagkita sa loob ng 1 linggo. Tumakas kami sa mga mararangyang salo-salo, sabay na naglakad sa paligid ng exhibition hall at namamasyal sa iba't ibang lugar sa Tokyo. Naglakad kami sa Ueno Park, pinanood ang tanawin sa gabi mula sa Rainbow Bridge. Nagsalo kami ng pagkain sa Ameya Yokocho Market at sabay na nanood ng isang kabuki play. Iba si Paolo sa mga lalaking ipinakilala sa akin ng aking pamilya. Siya ay tapat at magalang. May tiwala siya sa sarili ngunit maingat na nakikinig sa aking mga saloobin at masigasig na ipinapaliwanag ang kultura ng Pilipinas. Tinitingnan niya ako, hindi bilang isang sikat na artista. Lumipas ang 1 linggo at kami ay umibig sa isa't isa. Magkahawak kamay kami sa ilalim ng mga neon light ng Shibuya at ibinahagi ang aming unang halik sa Rainbow Bridge. Ito ay isang maikling panahon, ngunit sigurado ako na siya na ang para sa akin, ang kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kaligayahan. Nakatanggap si Paolo ng balita na na-stroke ang kanyang ama. Sa isang tawag sa madaling araw, sinabi ni Paolo na kailangan niyang bumalik agad sa Pilipinas. Sinamahan ko siya sa airport. Bago siya pumasok sa departure gate, kinuha ni Paolo ang numero ko at isinulat ang kanya sa isang piraso ng papel. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang mga numero. Nangako siyang tiyak na tatawag, ngunit walang tawag na dumating. Lumipas ang 2 araw, 1 linggo, ngunit walang balita. Tinawagan ko ang numerong ibinigay niya, ngunit hindi ito makonekta. Mali pala ang numerong iyon. Makalipas ang 1 buwan, nalaman kong buntis ako. Hindi ako makapaniwala. Nang ipaalam ko ito sa aking pamilya, ang galit ng aking ama ay parang isang bagyo. Itinuring niya itong isang kahihiyan na hindi na mabubura, isang mantsa sa karangalan ng pamilyang Sato. Inutusan niya akong ipalaglag ang bata. Nang tumanggi ako, malupit niyang ipinahayag, ang pamilyang Sato ay walang anak na tulad mo. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon, lahat ng suportang pinansyal,
at opisyal na itinakwil ako. Mula sa isang bituin na nabuhay sa karangyaan, naging isa akong palaboy sa isang gabi. Sa taong iyon, isinilang si Hana Reyes. Isang maliit na sanggol, mapula-pula at kamukhang-kamukha ni Paulo. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang aking buhay bilang isang itinakwil na single mother. Ang aking karera sa pag-arte ay naglaho. Walang sinuman ang nangahas na kumuha sa isang artistang may eskandalo. Kinailangan kong magtrabaho sa iba't ibang part-time jobs para mabuhay. Mula sa pagiging serbidora sa isang kainan hanggang sa pagiging cashier sa isang convenience store, iniiwan ko ang 3 buwang gulang na si Hana sa daycare para magtrabaho. Nadudurog ang puso ko. Ang sahod ko ay sapat lamang para sa aming pang-araw-araw. Ang bayad sa daycare ay 200,000 yen bawat buwan. Malaki rin ang gastos sa pamumuhay. Kinailangan kong ibenta ang lahat ng aking mga mamahaling gamit. Ngunit unti-unting lumaki ang aking mga utang. Nang mag-2 taong gulang si Hana, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang ama. Sa isang Father's Day event sa daycare, nakatitig lang si Hana sa ibang mga bata na naglalaro kasama ang kanilang mga ama. Pauwi, tinanong ni Hana, "Bakit po ako walang papa?" Hindi ako makasagot, niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Halos tumulo ang aking mga luha, ngunit pinigilan ko ito. Simula noon, madalas nang banggitin ni Hana ang kanyang ama. Tinitingnan niya ang mga larawan ng ama sa mga storybook at nagtatanong, "Nasaan po ang papa ko? Kailan po siya darating?" Gusto ko na po siyang makita. Sa 3 kaarawan ni Hana, nagpasya ako. Kaming 2 lang ang nagdiwang na may isang maliit na cake. Hinipan ni Hana ang kandila at humiling. Pagkatapos, sinabi niya, "Gusto ko pong makita si Papa." Sa sandaling marinig ko iyon, alam kong hindi ko na ito maaaring ipagpaliban. Nagpasya akong hanapin si Paulo para sa aking anak. Kinabukasan, tumawag ako sa isang private detective agency. Nagtanong ako kung posible bang mahanap ang isang taong nagngangalang Paulo Reyes mula sa isang kumpanya ng teknolohiya sa Pilipinas na dumalo sa exhibition sa Tokyo 3 taon na ang nakalipas. Sa impormasyong iyon lamang, sinabi ng investigador na posible. Ang bayad ay 500,000 yen. Ito na ang huling pera ko, ngunit pumirma ako sa kontrata. Kasabay nito, nag-enroll ako sa isang klase ng wikang Filipino. Naisip ko na kailangan kong matutunan man lang ang mga pangunahing pagbati. Makalipas ang 3 buwan, tumawag ang investigador. Natagpuan niya si Paulo Reyes. Nagtatrabaho siya sa International Business Department ng isang medium-sized na tech company sa Maynila at kasalukuyang binata. Sinabi ng investigador na nakumpirma na niya ang address at contact information ng kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatanggap ang folder ng mga dokumento na may kasama pang larawan ng gusali ng kumpanya. Hindi pa rin ako makapaniwala na sa wakas ay natagpuan ko na si Paulo. Ibinenta ko ang natitira kong mga gamit, isinugal ang lahat ng pera para sa mga tiket sa eroplano. Sinabi ko sa aking mga umampong magulang na pupunta ako sa Pilipinas para hanapin ang ama ni Hana. Hinawakan nila ng mahigpit ang aking kamay at sinabi, "Sana mahanap mo ang kaligayahan." Nag-book ako ng flight para sa aming 2 patungong Pilipinas. Aalis kami makalipas ang 2 linggo. Sa loob ng 2 linggong iyon, inihanda ko ang lahat. Inayos ko ang aming mga bagahe, mga damit para sa amin ni Hana, at mga litrato para ipakita kay Paolo mga litratong magkasama kami, mga litrato ni Hana noong bagong silang at ang kanyang paglaki. Gabi bago kami umalis, sinabi ko kay Hana, "Bukas, sasakay tayo ng eroplano para makita si Papa." Nagningning ang kanyang mga mata sa tuwa. Nagtanong siya, "Talaga po, makikita na natin si Papa?" Tumango ako. Nangangako ako, sa pagkakataong ito, tiyak na mahahanap natin siya. Naisip ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan si Hana ng isang buong pamilya. At ngayon, nakaupo ako sa eroplanong ito. Matapos ang isang mahabang bayahe, malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Makikita ko na ulit si Paulo pagkatapos ng 3 taon. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Naaalala pa kaya niya ako? Tatanggapin niya kaya si Hana? Napakaraming tanong ang umiikot sa aking isipan. Ngunit hindi lang takot ang nararamdaman ko. Ito ang aking pinili at ito ay para kay Hana.
Para maging masaya si Hana, kailangan niya ng ama, kailangan niya ng isang buong pamilya. Narinig ang anunsyo sa loob ng eroplano na malapit na kaming lumapag sa NAIA. Ginising ko si Hana at ikinabit ang kanyang seatbelt. Sa labas ng bintana, unti-unting lumitaw ang kalupaan ng Pilipinas. Ang mga dikit-dikit na gusali, mga ilog na palikuliko, isang banyagang lupain, ngunit narito si Paulo. Lumapag ang eroplano. Ito na ang simula ng isang bagong paglalakbay para sa amin ni Hana. Pagkatapos ng immigration at pagkuha ng bagahe, napansin kong mas malaki at moderno ang NAIA kaysa sa aking inaasahan. Isang malawak na espasyo, gawa sa salamin at bakal. Ang mga karatula ay nakasulat sa Filipino saan man. Mukhang pagod si Hana, nakasandal ang ulo sa aking mga braso. Siguradong napagod siya sa mahabang biyahe. Pagod din ako. Ngunit dahil sa kaba, hindi ako inaantok. Lumabas kami sa arrival hall. Ang huling bahagi ng Oktubre sa Maynila ay mas mainit at maalinsangan kumpara sa Tokyo. Ang mga taong nagdaraan ay nag-uusap sa mabilis na Tagalog na wala akong maintindihan ni isang salita. Sumakay ako ng taxi papunta sa hotel, isang maliit na hotel na nabook ko sa distrito ng Malate. Ipinakita ko sa driver ang papel na may pangalan ng hotel. Tumango ang driver at umalis. Sa bintana ng taxi, nakita ko ang tanawin ng Maynila, mga nagtataasang gusali, mga kalsadang puno ng sasakyan. Ang mga neon sign ay nagniningning kahit sa araw. Ibang-iba ang kapaligiran sa Tokyo. Makalipas ang halos isang oras, nakarating kami sa hotel. Buti na lang at marunong maghapon ang receptionist. Pagkatapos mag-check-in, umakyat kami sa aming kwarto. Maliit ngunit malinis na silid. Inihiga ko si Hana sa kama. Mabilis siyang nakatulog ng mahimbing. Lumapit ako sa bintana at pinagmasdan ang tanawin ng Maynila. Hindi mabilang na mga gusali at tao, nasa isang lugar sa lungsod na ito si Paulo. Sa pag-iisip nito, bumilis muli ang tibok ng aking puso. Bukas, pupunta ako sa kumpanya ni Paulo. Makikita ko na siya ulit pagkatapos ng 3 taon. Ang mga inihanda kong sasabihin ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Hirap akong makatulog ng gabing iyon. Dahil sa jet lag, pero higit sa lahat, dahil sa kaba. 4:00 ng umaga na ako nakatulog. Makalipas lamang ang 2 oras, tumunog ang alarm. Ngayon ang mahalagang araw, ang araw na makikita ko si Paulo. Ginising ko si Hana. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Pinunasan ko siya at binihisan. Sinutuan ko siya ng magandang damit. Gusto kong mag-iwan ng magandang impression kay Paulo. Ngunit napansin kong iba ang hitsura ni Hana, tila mainit. Hinipo ko ang kanyang noo, may lagnat siya. Siguro dahil lang sa jet lag, naisip ko. Tinanong ko kung may masakit sa kanya. Umiling siya at sinabing, okay lang po ako. Naisip kong marahil hindi ito seryoso. Kailangan lang naming malampasan ang araw na ito. Pinakain ko siya ng almusal sa restaurant ng hotel. Isang buffet na may maraming pagkaing Pilipino. Tiningnan ni Hana ang mga kakaibang pagkain at umiling. Kumuha ako ng cereal at toast para sa kanya. Ngunit hindi siya kumain tulad ng dati. Ilang subo lang at ayaw na niya. Medyo nag-alala ako, ngunit naisip kong baka kinakabahan lang siya. Bumalik kami sa kwarto at naghanda na para umalis. Tumingin ako sa salamin at inayos ang aking suot. Nag-ayos din ako ng kaunti. Gusto kong magmukhang maayos. Ngunit si Hana ay mukhang matamlay pa rin. Mas tahimik siya kaysa karaniwan at laging nakasandal sa aking mga bisig. Saglit akong nag-alinlangan. Dapat ko bang ipagpaliban ang pagpunta sa kumpanya ngayon? Ngunit nakarating na ako rito. Ano ba naman ang isang araw pa? At hindi naman mukhang malubha ang sakit ni Hana. Gusto kong maniwala na pagod lang siya. Nagpatulong ako sa receptionist na tumawag ng taxi. Binuhat ko si Hana at sumakay kami. Ibinigay ko sa driver ang address ng kumpanya. Nasa Bonifacio Global City sa Taguig. Umandar na ang taxi. Ang tanawin ng umaga sa Maynila ay dumadaan sa bintana. Ang mga taong papasok sa trabaho ay nagmamadali. Makalipas ang mga 30 minuto, nagsimulang umiyak si Hana. Masakit daw. Niyakap ko siya ng mahigpit at pinatahan. Malapit na tayo, konting tiis na lang. Ngunit lalong namula ang mukha ni Hana at pawis na pawis ang kanyang noo. Mataas na ang lagnat niya. At lalo akong kinabahan. Pagkatapos ng mga 40 minuto,
Nakarating kami sa harap ng gusali ng kumpanya, isang matayog na gusaling salamin na sumasalamin sa sikat ng araw. Nagbayad ako sa taxi at binuhat si Hana pababa. Biglang nanghina si Hana sa aking mga bisig, hirap siyang huminga. Hinipo ko ang noo niya, nagliliyab sa init. Nagpanik ako. Hindi ito ordinaryong lagnat. Tila may seryosong problema. Nagpa siya akong huwag nang pumasok sa lobby. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nawalan ng lakas si Hana sa aking mga bisig. Tila nawalan siya ng malay, nakapikit ang mga mata at hindi gumagalaw. Niyugyug ko siya at tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya tumutugon. Humihinga pa siya, ngunit napakahina. Nagsimulang magkumpol ang mga tao sa paligid. May tinatanong sila sa Filipino, ngunit hindi ko maintindihan. Sumigaw ako sa Hapon, "Tulong, kailangan namin ng ospital, tumawag kayo ng ambulansya." Isang dalaga ang sumagot sa akin sa wikang Hapon. "Tatawag po ako ng ambulansya." Kaagad na may tumawag. Niyakap ko ng mahigpit si Hana at umiyak. "Hana, please, maging okay ka. Huwag kang bibitaw." Paulit-ulit kong binubulong. Makalipas ang mga 5 minuto, narinig ko ang sirena. Dumating na ang ambulansya. Tumakbo ang mga paramedic at inilagay si Hana sa stretcher. Sumakay din ako. May tinanong sa akin ang isang paramedic sa Filipino. Sinagot ko sa Hapon na bigla na lang siyang nawalan ng malay at mataas ang lagnat. Tumango ang paramedic at may kinausap sa radyo. Humagibis ang ambulansya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Hana at nagdasal, "Please, wag sanang may mangyaring masama. Please, iligtas ninyo si Hana." Kinunan ng paramedic ng temperatura si Hana at nilagyan ng oxygen mask. Tumingin siya sa akin at sinabi sa Hapon, "Huwag kang mag-alala, malapit na tayo sa ospital." Ngunit hindi ko mapigilang mag-alala. Nangingitim na ang mukha ni Hana. Hindi ko pa nakita ang ganitong sintomas. Bakit hindi ko siya dinala sa ospital kahapon? Bakit hindi ko siya binantayan ng mabuti kaninang umaga? Dahil sa aking pagiging makasarili, nailagay ko si Hana sa panganib. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang ambulansya sa isang malaking ospital. Nakasulat sa karatula, St. Luke's Medical Center. Tumakbo ang mga staff at dinala si Hana sa loob. Sumunod ako sa kanya sa emergency room. Pinalibutan ng mga doktor si Hana at mabilis na sinimulan ang pagsusuri. Naririnig ko silang nag-uusap sa Filipino ngunit wala akong maintindihan. Isang nurse ang nagtanong sa akin sa Hapon, "Kayo po ba ang pamilya? Kailan pa po siya may sakit?" Nanginginig kong sinagot, "Kaninang umaga lang po siya nilagnat," at biglang lumala. Isang doktor na may seryosong mukha ang nagsabi na hinihinala nilang may meningitis siya at kailangan ng masusing pagsusuri. Nang marinig ko iyon, nanghina ang aking mga tuhod. Meningitis, sa pagkakaalam ko, isa itong napakaseryosong sakit. Kung hindi magagamot, maaaring ikamatay. Nagmakaawa ako sa doktor, "Please, iligtas ninyo ang anak ko. Anuman ang mangyari, iligtas ninyo siya." Sumagot ang doktor, "Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya." Inilipat si Hana sa intensive care unit. Tinitingnan ko siya sa likod ng salamin. Ang kanyang maliit na katawan ay puno ng mga tubo. Ang mga makina ay walang tigil sa pag-ingay. Napaupo ako at humagulgol. Isang araw pa lang kami sa Pilipinas at ito na ang nangyari. Bago pa man makita si Paulo, nasa kritikal na kondisyon na si Hana, kasalanan ko ang lahat. Dahil sa aking pagiging makasarili at pagmamadali, nagkasakit si Hana. Tumawag ako sa Japan sa mga umampong magulang ko. Gabi na sa Tokyo dahil sa time difference. Sinagot ng aking inainahan ang tawag. Umiiyak kong ipinaliwanag ang sitwasyon na may sakit si Hana, may meningitis. Umiyak din siya at sinabing pupunta siya agad sa Pilipinas. Ngunit pinigilan ko siya. "Hayaan ninyo po munang subaybayan ko ang sitwasyon. Nandito naman po ako kaya magiging okay lang." Pagkababa ng telepono, lalo kong naramdaman ang kalungkutan at takot. Napakakaawa-awa ng kalagayan ko, mag-isa sa banyagang lupain, nagbabantay sa anak na may sakit. Naglakad-lakad ako sa hallway at nagdasal, "Please, iligtas ninyo si Hana. Gagawin ko ang lahat. Isasakripisyo ko ang buhay ko, mailigtas lang si Hana." Lumalim na ang gabi. Hindi bumubuti ang kalagayan ni Hana. Naranasan ko ang pinakamahaba at pinakamasakit na oras sa hallway ng ospital. Nakaupo ako sa isang plastic na upuan sa waiting area sa labas ng ICU.
Nakalimutan ko na ang oras. Sa likod ng salamin, nakikita ko si Hana, ang kanyang maliit na katawan sa puting kama. Hindi mabilang na mga wire ang nakakabit sa kanya. Lumipas ang gabi, isang doktor ang lumabas at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ito ay acute bacterial meningitis. Ang lamad na bumabalot sa utak ay naimpeksyon. Sinabi ng doktor na kritikal ang kanyang kalagayan. Nanginginig akong nagtanong, magagamot pa po ba siya? Tumango ang doktor at sinabing ginagamitan nila siya ng mataas na dosis ng antibiotics. Ngunit dahil mahina ang kondisyon ng bata, kailangan pa nilang subaybayan. Nagsimula akong maglakad-lakad muli sa hallway. Please, sana, may dumating. Please, iligtas ninyo si Hana. Hindi tumitigil ang aking mga luha. Pagkalipas ng hating gabi, lumabas muli ang isang doktor. Mas seryoso ang kanyang mukha. Nanikip ang dibdib ko. Sinabi ng doktor, lumalala ang kondisyon ng bata. Hindi sapat ang antibiotics, kailangan siyang salinan ng dugo. Nagiging malubha ang pagdurugo at anemia dahil sa impeksyon. Agad akong sumagot, salinan ninyo siya ng dugo. Gamitin ninyo ang dugo ko. Sinabi ng doktor na kailangan muna nilang alamin ang blood type ng bata. Pagkatapos ng 10 minutong paghihintay, lumabas ang isang nurse na may dalang resulta. Tiningnan ng doktor ang resulta at lalong sumeryoso ang mukha. Sinabi niya, ang blood type ng bata ay Rh negative, isang napakabihirang uri ng dugo. Sa mga Pilipino, ang porsyento nito ay halos 1 sa 1,000 tao. Umiling ako at sinabi, type O po ako. Hindi maaaring gamitin ang dugo ko. Sinabi ng doktor na may seryosong tono na halos naubos na ang reserbang Rh negative na dugo ng ospital. Humingi na sila ng tulong sa ibang ospital, ngunit magtatagal pa iyon. Maglalabas sila ng isang kagyat na panawagan. Nataranta ako ng husto. May rare blood type si Hana? Bakit hindi ko alam ang ganoong kahalagang bagay? Hindi ko ito ipinasuri ng mabuti sa Japan. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa ospital sa wikang Filipino. Ngunit narinig ko ang salitang Rh negative. Tila isa itong kagyat na panawagan para sa donasyon ng dugo. Muli akong nagsimulang maglakad-lakad sa hallway. Please, sana may dumating. Please, iligtas ninyo si Hana. Mabagal na lumipas ang oras. 30 minuto ang nakalipas, walang dumating. Lumapit ang isang nurse at sinabing may dugo ng papunta mula sa ibang ospital, ngunit dahil sa traffic, aabutin pa ng halos 1 oras. 1 oras. Makakayanan pa kaya ni Hana? Sinabi ng doktor na kailangan ng pagsasalin ng dugo sa lalong madaling panahon. Lumapit ako sa salamin ng ICU. Tiningnan ko si Hana. Ang kanyang maliit na mukha ay napakaputla, walang kulay ang kanyang mga labi, at hirap na hirap ang paghinga ng kanyang dibdib. Idinikit ko ang aking kamay sa malamig na salamin. Ito ang pader na naghihiwalay sa amin. Hindi ko kayang lagpasan ang pader na iyon. Sorry anak, bulong ko. Sorry, dahil sa pagiging makasarili ni Mama, nagkasakit ka. Please, lumaban ka anak. Konting tiis na lang. Isang nurse ang tumakbo papalapit, nagmamadali ang mukha. May sinabi siya sa akin sa Filipino. Hindi ko naintindihan, ngunit mukhang hindi magandang balita. Isang doktor ang nagmamadaling lumabas. Sinabi niyang biglang bumabagsak ang blood pressure ng bata. Kailangan na siyang salinan ng dugo agad. Wala nang oras para hintayin ang dugo na parating pa. Napaluhod ako at nagdasal. Please, iligtas ninyo ang anak ko. Ano man ang mangyari, iligtas ninyo siya. Sinabi ng doktor na ginagawa nila ang lahat, ngunit mukhang nawawalan na siya ng pag-asa. Sa aking isipan, lumitaw ang imahe ni Paulo. Paano kung pareho sila ng blood type? Kung nandito si Paulo, maililigtas niya kaya si Hana? Ngunit hindi ko alam kung nasaan si Paulo. Malayo rito ang kumpanya at hating gabi na. Wala akong numero ng telepono. Walang paraan para hanapin siya. Napaupo ako sa sahig, gumuho ang lahat. Pumunta ako sa Pilipinas para hanapin si Paulo pero ngayon si Hana mismo ang nag-aagaw buhay. Abala ang mga medical staff sa loob ng ICU. Tila may ginagawa silang emergency procedure. Bumilis ang tunog ng mga makina. Idinikit ko ang noo ko sa salamin. Ang lamig ng salamin ay nagpapakalma sa aking mainit na noo. Dumaloy ang mga luha sa salamin. Tinawag ko ang pangalan ni Paulo sa aking isipan. Paulo, nasaan ka?
Kailangan ka ng anak natin. Kailangan niya ang dugo mo. Please, magpakita ka at iligtas mo si Hana. Ngunit hindi dumating si Paulo, ni hindi niya alam na nandito ako, na nasa panganib si Hana. Ni hindi niya alam na mayroon siyang anak. 1:00 na ng umaga, hindi pa rin dumarating ang dugo. May balita na isang aksidente sa kalsada ang nagdulot ng matinding traffic. Nawalan ako ng pag-asa. Ganito ko na lang ba mawawala si Hana? Ang anak na mag-isa kong pinalaki sa loob ng 3 taon. Ganito ko na lang ba siya mawawala? Sa bintana ng hallway, nakita ko ang tanawin ng gabi sa Maynila. Hindi mabilang na mga ilaw ang nagniningning. Hating gabi na, ngunit tila gising pa rin ang lungsod. Sa dami ng mga taong iyon, wala bang may Rh negative na dugo? Sa milyon-milyong taong iyon, wala bang makapagliligtas sa aming Hana? Tumingala ako sa langit. Walang mga bituin. Ang liwanag ng lungsod ay masyadong maliwanag. Tinatakpan ang mga ito. Nagdasal ako sa Diyos. Please, gumawa kayo ng himala. Please, iligtas ninyo ang aming Hana. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko ang buhay ko. Iligtas ninyo lang po siya. Naalala ko ang 1 linggo kasama si Paulo. Ang mga tawanan habang naglalakad sa Ueno Park, ang sandali ng aming halik sa Rainbow Bridge. Ang masayang panahong iyon. Ang 1 linggong iyon ang nagbunga kay Hana. Ang pag-ibig na iyon ang nagdala kay Hana sa mundong ito. Hindi maaaring ganito ang maging katapusan. Kailangang mabuhay ni Hana. 2:00 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng salamin, nakatingin kay Hana. Ang kanyang maliit na dibdib ay umaangat at bumababa pa rin. Buhay pa siya. Laban, Hana, nandito si Mama. Konting tiis na lang, bulong ko. Sa sandaling iyon, may narinig akong mga yapak mula sa dulo ng hallway. Nagmamadaling mga yapak, may tumatakbo. Tumingala ako na may munting pag-asa. Tumingin ako sa direksyong iyon. Ilang medical staff ang lumitaw mula sa kanto ng hallway at kasama nila isang lalaking mabilis na naglalakad, isang matangkad na lalaki. Dumating na kaya ang donor? Dumating na kaya ang makapagliligtas kay Hana? Papunta sila sa direksyon ng ICU. Natigilan ako habang tinitingnan sila. Lumapit sa akin ang isang nurse. Sinabi niya, dumating na po ang donor. Isang taong may Rh negative na dugo ang kadarating lang sa blood bank. Ihahanda na nila agad ang pagsasalin. Nakahinga ako ng maluwag. May dumating. Ang taong makapagliligtas kay Hana ay dumating na. Salamat po, bulong ko. Kung sino man siya, habang buhay akong magpapasalamat. Makalipas ang 20 minuto, abala ang mga medical staff. Tila nagsimula na ang pagsasalin. Unti-unting nagkakulay ang mukha ni Hana at ang tunog ng mga makina ay medyo kumalma. Umiiyak akong nagpasalamat. Salamat po sa pagligtas sa kanya. Makalipas ang 40 minuto, lumabas ang isang doktor. Sinabi niyang naging matagumpay ang pagsasalin at stable na ang kondisyon ng bata. Lumipas na ang panganib. Napaupo ako at humagulgol. Mga luha ng ginhawa. Buhay si Hana, nailigtas ang aming anak. Sinabi ng doktor, naghihintay po sa hallway ang donor. Kahit pasasalamat lang po sana, tumango ako. Siyempre, kailangan kong pasalamatan ang taong nagligtas sa aming Hana. Tumayo ako at lumingalinga sa hallway. Sa di kalayuan, isang lalaki ang nakaupo sa isang mahabang upuan, nakayuko. Naglakad ako papunta roon, dahan-dahang lumapit. Kailangan kong pasalamatan ang taong iyon. Nakayuko pa rin ang lalaki. Naramdaman niya ang aking mga yapak at tumingala. Sa sandaling iyon, natigilan ako. Isang hindi kapani-paniwalang mukha ang nasa harap ko. Si Paulo. Ang lalaking nakilala ko sa Tokyo, ang minahal ko sa loob ng 1 linggo. Ang matagal ko nang hinahanap. Nakilala rin ako ni Paulo. Nanlaki ang kanyang mga mata, napanganga, isang mukha ng lubos na pagkabigla. Yukina, nanginginig niyang tawag sa pangalan ko. Bakit ka nandito? Tiningnan niya ako na parang hindi makapaniwala. Hindi rin ako makapaniwala. Nandito si Paulo, at ang nagligtas kay Hana ay si Paulo. Ano ba ang nangyayari? Nanginginig kong tinanong, ikaw ba ang nagsalin ng dugo sa anak natin? Tumango si Paulo. Oo, narinig ko ang emergency call kaya pumunta ako para mag-donate. Nagulat si Paulo sa pariralang anak natin. Anak natin? Anong ibig mong sabihin? Nanginginig kong sinabi. Anak mo siya, Paulo.
Ang batang kasasalinan lang ng dugo ay anak mo. Namutla ang mukha ni Paulo. Anak ko? May anak tayo? Isang mukha ng lubos na di paniniwala. Ikinuwento ko ang nangyari na nalaman kong buntis ako pagka-uwi niya sa Pilipinas. Na sinubukan kong tumawag pero hindi makonekta. Umiling si Paulo. Kasalanan ko. Sa daan papuntang airport, nawala ko ang telepono ko kaya wala akong natanggap na mensahe mula sa iyo. At malamang, fali ang numerong isinulat ko sa pagmamadali. Nasa kritikal na kondisyon noon ang tatay ko, kaya gulong-gulo ang isip ko. Wala sa amin ang may kasalanan. Isang serye lang ng kamalasan at mga pagkakataon ang naghiwalay sa amin. Anong pangalan niya? Tanong ni Paulo. Hana Reyes, sagot ko. Inisip kita noong pinangalanan ko siya ng pangalang Pilipino. Namuo ang luha sa mga mata ni Paulo. Hana, ang ganda ng pangalan. Kamukha ko ba siya? Tumango ako. Sobra. Ang mga mata, ilong, bibig, lahat kamukha mo. Mula pa noong isinilang siya, kamukha mo na. Tumayo si Paulo. Niyakap niya ako ng mahigpit, walang sinabi. Niyakap lang ako. Humagulgol ako sa kanyang mga bisig. Mga luhang pinigilan ko sa loob ng 3 taon. Ang kalungkutan ng pagpapalaki kay Hana ng mag-isa. Ang sakit kapag itinatakwil ng sariling pamilya. Ang pait tuwing nagtatanong si Hana tungkol sa kanyang ama. Lahat ay bumuhos. Umiiyak din si Paulo. Basa ng kanyang mga luha ang balikat ko. Matagal kaming nakatayo ng ganoon. Pagkatapos ng 3 taon, muli kaming nagkita at sa wakas, nakilala na ni Hana ang kanyang ama. Ang isang linggong pag-iibigan na nagsimula sa Tokyo ay muling nagdugtong sa Maynila. Tadhana ito. Ang pagkakaroon ni Paulo sa ospital na ito ng gabing iyon, ang pagkarinig niya sa emergency call, ang pagligtas ng dugo niya kay Hana lahat ay tadhana para muli kaming magkita. Umupo kami sa bench sa hallway. Paano mo ako nahanap? Tanong ni Paulo. Ipinaliwanag ko na umupa ako ng investigador. Natagpuan ko siya sa pangalang Paulo Reyes at impormasyon ng tech company. Inabot ito ng 3 buwan, kaya pumunta ako sa Pilipinas. Kaninang umaga, pupunta sana ako sa kumpanya mo. Pero biglang nagkasakit si Hana. Bumagsak siya sa harap ng gusali at isinugod ko siya sa ospital. Nakikinig si Paulo na may sakit na ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya, tuwing 3 buwan, pumupunta ako sa ospital na ito para mag-donate ng dugo. Dahil bihira ang RH negative, regular akong nagdo-donate. Kanina, pauwi galing trabaho, dumaan din ako para mag-donate at narinig ko ang emergency call. Narinig kong nasa panganib daw ang isang 3 taong gulang na babae. Hindi ako nag-atubiling pumayag na magsalin ng dugo, hindi ko alam na anak ko pala iyon. Sa kwentong iyon, muli akong naiyak. Tadhana nga, ang regular na pagdodonate ni Paulo sa ospital na ito. Ang pagkakataong narito siya ngayon, ang pagkarinig niya sa emergency call lahat ay tadhana. Ang dugo ni Paulo ang nagligtas kay Hana. Ang dugo ng isang ama ang nagligtas sa kanyang anak. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Sorry, hindi ko maisip kung gaano ka nahirapan sa pagpapalaki kay Hana ng mag-isa. Kung nalaman ko lang, agad akong pumunta sa Tokyo. Umiling ako. Hindi mo kasalanan. Walang may kasalanan. Minamalas lang tayo. Ang mahalaga ngayon, sabi ko, ang mahalaga ay nagkita na tayo at may ama na si Hana. Tumango si Paulo. Gaano ka katagal mag-i-stay sa Pilipinas? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Ang plano ay 3 buwan dahil iyon ang leave na nakuha ko. Pero ngayon, hindi ko na alam. Depende sa kalagayan ni Hana. Sabi ni Paulo, dahan-dahan lang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggaling ni Hana. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. 3:00 na ng umaga. Lumabas ang isang doktor at sinabing tuluyan ng stable ang kondisyon ni Hana. Malapit na siyang magising. Maaari na raw pumasok ang pamilya. Tiningnan ko si Paulo, sabay tayong pumasok. Tumango si Paulo. Sabay kaming pumasok sa ICU. Nakahiga si Hana sa maliit na kama. Gising na siya. Tumingin si Hana sa akin at tumawag mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Okay na, anak. Nandito na si mama. Pagkatapos, ipinakilala ko si Paulo kay Hana. Hana, ito ang papa mo. Siya ang papa mo. Tiningnan ni Hana si Paulo. Inaantok pa ang mga mata, ngunit tinitingnan niya si Paulo. Papa? Tanong niya sa mahinang boses.
Hinawakan ni Paulo ang kabilang kamay ni Hana. Oo, anak. Si Papa ito. Sorry. Nahuli si Papa, sabi niya sa nanginginig na boses. Bahagyang ngumiti si Hana. Sa wakas, nakita na niya ang kanyang ama. Muli siyang pumikit. Marahil ay mahina pa ang kanyang lakas. Tumayo kami ni Paulo sa magkabilang gilid, hawak ang kanyang mga kamay. Hinawakan din ni Paulo ang kamay ko. Ang mga kamay naming tatlo ay magkakaugnay. Nagsimula ng mag-umaga. Ang liwanag ng bukang liwayway sa Maynila ay pumasok sa bintana na wala ang dilim at pumasok ang liwanag. Sabi ni Paulo, mula ngayon magkakasama na tayo. Hindi ko na kayo iiwang mag-isa ni Hana. Nangangako akong aakuin ko ang responsibilidad. Tiningnan ko si Paulo, hindi ako makapagsalita dahil sa luha. Tumango na lang ako. 4 na araw na ospital si Hana. Sa loob ng 4 na araw na iyon, hindi umalis si Paulo sa ospital. Kinaumagahan, tumawag siya sa opisina at nag-file ng 1 linggong leave. Nagulat ang kanyang boss. Si Paulo ay halos hindi nag-absent. Tinanong nito kung ano ang nangyari. Family matters, lang ang sinabi ni Paulo. Hindi na nagtanong pa ang boss at pumayag. Sa unang araw, pumunta si Paulo sa hotel. Kinuha niya ang aming mga bagahe. Nag-check out siya at dinala ang lahat sa ospital. Laking pasasalamat ko dahil hindi ko maiwan si Hana. Bumili rin siya ng mga personal na gamit at damit para sa amin sa isang convenience store malapit sa ospital. Napakamaalalahanin ni Paulo. Inisip na niya ang mga bagay na maaaring kailanganin ko at inihanda na. Unti-unting gumaling si Hana. Sa unang araw, halos tulog lang siya. Maikli lang ang oras na gising siya. Ngunit sa tuwing nagigising, tinitingnan niya kung nasa tabi niya kami ni Paulo. Tila gusto niyang tiyakin na nandito ang kanyang mama at papa. Umupo si Paulo sa tabi ni Hana at binasahan siya ng mga kuwentong bayan ng Pilipinas. Ikinuwento niya ang alamat ng pinya, si Malakas at si Maganda. Hindi naiintindihan ni Hana ang Tagalog, ngunit tila panatag siya habang naririnig ang boses ni Paulo. Pinanood ko sila at naantig ang puso ko. Itinuring ni Paulo ang anak na hindi pa niya nakikilala ng may buong katapatan. Walang pag-aalinlangan o pagkailang. Natural na para bang matagal na siyang ama. Sa ikalawang araw, malaki na ang ipinagbuti ni Hana. Mas mahaba na ang oras na gising siya at nagsimula ng kumain ng kaunti. Sabi ng doktor, mabilis daw ang kanyang paggaling. Dahil bata, mataas ang recovery rate. Nagsimula ng makipag-usap si Hana kay Paulo. Noong una, mahiyain siyang tumawag Papa. Kapag sumasagot si Paulo, nagugulat siyang ngumingiti. Pagkatapos ay nagtanong siya, talaga po, kayo ang papa ko? Tumango si Paulo. Oo, anak, ako ang totoong papa mo. Mula ngayon, laging nasa tabi mo na si Papa. Sabi niya habang hinahaplos ang ulo ni Hana. Sabi ni Hana, tinanong po ako ng mga kaibigan ko kung may papa ako. Ngayon po, masasabi ko ng meron. Nang marinig iyon, namula ang mga mata ni Paulo. Lumabas ako sa hallway at umiyak, mga luha ng kaligayahan. Sa pag-iisip na sa wakas ay may buong pamilya na si Hana na puno ng galak ang aking puso. Sumunod si Paulo. Niyakap niya ako. Okay na, maayos na ang lahat. Magkakasama na tayo. Sa ikatlong araw, sinabi ng doktor na maaari na kaming lumabas. Magaling na si Hana, ngunit kailangan pa rin niyang magpahinga. Bawal siyang mapagod sa loob ng 1 linggo. Nag-alok si Paulo sa halip na sa hotel. Bakit hindi kayo sa bahay ko tumuloy? Mas makakapagpahinga rin si Hana doon. Medyo nag-alinlangan ako. Hindi ba masyadong mabilis ang mga pangyayari? Ngunit nang makita ko ang tapat na mga mata ni Paulo, tumango ako. Salamat. Nag-asikaso kami ng discharge. Nagbigay ang doktor ng reseta at bilin na uminom ng antibiotics sa loob ng 1 linggo. Kung lagnatin ulit o magkaroon ng kakaibang sintomas, bumalik agad sa ospital. Binuhat ni Paulo si Hana. Dahan-dahan niya itong itinaas at ngumiti. Malakas na ang anak ni Papa. Uwi na tayo, sabi niya. Ipinulupot ni Hana ang kanyang mga braso sa leeg ni Paulo. Bahay po ni Papa? Tanong niya na may pagtataka. Oo, sagot ni Paulo. Lumabas kami ng ospital at sumakay ng taxi. Ang bahay ni Paulo ay isang condominium unit sa Taguig, mga 30 minuto mula sa ospital. Sa loob ng sasakyan, mausisang nakatingin si Hana sa labas ng bintana.
Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang tanawin ng Maynila. Tiningnan niya ang matataas na gusali at mga karatulang Filipino. Ito po ba ang bansa ni Papa? Oo, anak. Ito ang Pilipinas. Mula ngayon, nandito na rin si Hana sa Pilipinas. Ngumiti si Hana. Nakarating kami sa condominium, isang malinis at maayos na lugar. Sumakay kami sa elevator papuntang 10th floor. Binuksan ni Paolo ang pinto. Isang malinis at maayos na espasyo. Sa sala, may komportableng sofa set at mula sa bintana, tanaw ang skyline ng lungsod. Sumigaw si Hana. Wow, ang ganda ng mga ilaw. Tumakbo siya sa bintana at tumingin sa labas. Sabi ni Paolo, iyan ang Bonifacio Global City. Napakagandang lugar sa Maynila, lalo na sa gabi. Ipinaliwanag niya kay Hana. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Isang silid tulugan, maliit ngunit malinis na kusina. Para sa bahay ng isang binatang lalaki, napakalinis. Sabi ni Paolo, gusto kong kayo ni Hana ang gumamit ng kwarto. Sa sofa na lang ako matutulog sa sala. Nahiya ako, pero nagpasalamat pa rin dahil kailangan ni Hana ng kama. Ngumiti si Paolo at sinabing, walang problema. Nang gabing iyon, si Paolo ang naghanda ng hapunan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, natikman ko muli ang luto ni Paolo, isang tunay na pagkaing Pilipino. Nagtataka si Hana sa mga pagkain, ngunit masarap siyang kumain. Sinubukan niya ang bawat putahe sa pag-anyaya ni Paolo. Pagkatapos kumain, umupo kaming 3 sa sofa. Kandong ko si Hana. Umupo si Paolo sa tabi ko, nakatingin kay Hana. Sabi ni Paolo, ang saya ko. Ang makasama kayo ni Hana, napakasaya ko. Sumagot din ako na ganoon din ang nararamdaman ko dahil ito ang sandaling pinangarap ko sa loob ng 3 taon. Sabi ni Hana, pamilya na po tayo no? Si Mama, si Papa at ako. Tayong 3. Nagkatinginan kami ni Paolo at ngumiti. Sabay naming niyakap si Hana. Ngunit alam kong simula pa lang ito, kailangan kong makilala ang mga magulang ni Paolo at marami pang pagsubok na darating. Kinabukasan, mahiyain na sinabi ni Paolo, kinausap ko na sila Mama at Papa. Sinabi kong may nakilala akong babaeng Hapon sa Tokyo at may anak kami. Anong reaksyon nila? Tanong ko. Medyo nag-atubili si Paolo bago sumagot. Nagulat sila at gusto ka raw nilang makilala. Kinabahan ako. Natatakot akong makilala ang mga magulang ni Paolo. Isang babaeng Hapon na biglang lumitaw kasama ang kanilang apo. Ano kaya ang iisipin nila? Tatanggapin kaya nila ako? Walang problema yan, sabi ni Paolo. Ngunit hindi siya mukhang sigurado. Naintindihan kong ang tunay na pagsubok ay nasa unahan pa. Lumipas ang 1 linggo at tuluyan nang gumaling si Hana. Wala na siyang lagnat at normal na ang kanyang pagkain. Tapos na rin ang pag-inom niya ng antibiotics. Sabi ng doktor, okay na siya. Bumalik si Paolo sa trabaho, ngunit pagkatapos ay umuuwi agad. Tinatanggihan niya ang mga inuman at hindi nag-overtime. Inuna niya ang oras para sa amin ni Hana. Gabi-gabi, sabay kaming 3 na naghahapunan. Si Paolo ang nagluluto o nag-order ng pagkain. Unti-unting nasanay si Hana sa pagkaing Pilipino. Gusto niya ang adobo at sinabing masarap ang lumpia. Dumating ang weekend. Noong Sabado ng umaga, sinabi ni Paolo, gusto kang makilala ni na Mama. Nakatira sila sa Quezon City, malapit lang dito. Kinabahan ako. Ilang araw ko nang kinakatakutan ng sandaling ito. Natatakot akong makilala ang mga magulang ni Paolo. Okay lang yan, sabi ni Paolo, pero alam kong nag-aalala rin siya. Iba ang tono ng kanyang boses. Noong Sabado, pumunta kami sa bahay ng mga magulang ni Paolo. Nagtaka si Hana sa mga lumang bahay at tingin ng tingin sa labas. Nakarating kami sa bahay ng mga magulang ni Paolo. Sinalubong kami ng kanyang ama, isang lalaking nasa late 60s na mukhang mabait. Dad, si Yukina po, at si Hana, anak ko. Tiningnan ako ng kanyang ama at tumango. Welcome, sabi niya sa Hapon, medyo hirap sa pagbigkas. Ngunit naramdaman ko ang kanyang katapatan. Tiningnan niya si Hana. Pagkatapos ng ilang sandali, namula ang kanyang mga mata. Binuhat niya si Hana. Nagulat si Hana noong una, ngunit agad ding naging komportable sa kanyang mga bisig. Matagal na tiningnan ng kanyang ama ang mukha ni Hana. Kamukha ni Paolo. Ang mga mata, parehong-pareho. Ang cute na bata, sabi niya.
Ang bahay ng mga magulang ni Paulo ay isang maliit na bahay sa isang eskinita. May maliit na bakuran. Binuksan ng kanyang ama ang gate at lumabas ang kanyang ina. Ang ina ni Paulo ay isang babaeng nasa mid-60s, mukhang napakapurmal. Matigas ang kanyang ekspresyon. Tiningnan niya ako at bumati, ngunit napakalamig ng kanyang pakikitungo. Matalim ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tiningnan niya si Hana. Saglit kong naisip na lumambot ang kanyang mukha, ngunit agad itong bumalik sa pagiging matigas. May sinabi siya sa Filipino. Isinalin ni Paulo, pinapapasok daw tayo ni Mama, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Pumasok kami. Sa loob, isang maaliwalas at komportableng espasyo. Umupo kami sa isang set ng mga silyang kahoy at uminom ng tsaa. Tradisyonal na tsaa na inihanda ng kanyang ina. Napakailang ng pakiramdam, halos hindi nagsasalita ang kanyang ina. Hindi rin siya tumitingin sa akin. Sinubukan ng kanyang ama na pagaanin ang kapaligiran, ngunit hindi ito gumana. Lumapit si Hana sa kanyang ina. Lola, tawag niya. Sumulyap ang kanyang ina kay Hana. Medyo lumambot ang kanyang mukha ngunit agad ding tumigas. May tinanong siya kay Hana sa Filipino, ngunit hindi ito naintindihan ni Hana. Isinalin ni Paulo. Tinatanong daw ni Mama kung ano ang pangalan niya. Sumagot si Hana, Hana po. Tumango ang kanyang ina, ngunit malamig pa rin ang kanyang boses. Tinitigan niya ako. May sinabi siya sa Filipino na hindi ko naintindihan, ngunit sa pakiramdam ko, hindi iyon magagandang salita. Namutla si Paulo at nagsimulang kausapin ang kanyang ina sa Filipino. Lumakas ang kanilang mga boses. Nakaupo lang ako at nanonood. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi nila, ngunit tila ako ang pinag-uusapan. Lalo pang tumigas ang mukha ng kanyang ina. Dumating ang tanghalian, isang napakaraming handang pagkaing Pilipino, lechon kawali, kare-kare, lumpia iba't ibang putahe ang nakahain. Masarap talaga ang pagkain. Ngunit mabigat ang kapaligiran. Halos hindi nagsasalita ang kanyang ina. Tumingin siya sa akin at may tinanong. Isinalin ni Paulo, anak ba talaga siya ni Paulo dahil lang sa blood type? Ebidensya na ba yun? Tumango ako at sumagot, dahil po sa dugo ni Paulo, nailigtas si Hana. Kinumpirma rin po ng doktor. Isinalin ito ni Paulo. Bumuntong hininga ang kanyang ina at nagsalita ng mahaba sa Filipino. Lalong dumilim ang mukha ni Paulo. Tumingin siya sa akin at sinabi, nag-aalala si Mama. Paano raw niya paniniwalaan ang isang dayuhang babae at isang bata na bigla na lang sumulpot? Nadurog ang puso ko. Hindi ako pinaniniwalaan ng kanyang ina. Pagkatapos kumain, sinabi ni Hana na gusto niyang maglaro sa labas. Dinala siya ni Paulo sa labas. Naiwan kami ng kanyang ina sa kusina. Naghuhugas siya ng pinggan. Tulungan ko na po kayo, sabi ko. Sinabi niyang huwag na. Pero tumulong pa rin ako. Sabay kaming naghugas sa gitna ng katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Dahil hindi ako marunong mag-Filipino, mahirap makipag-usap. Bigla akong tiningnan ng kanyang ina at nagsalita sa Filipino. Mahaba ang sinabi niya. Wala akong naintindihan ni isang salita. Ngunit sa pakiramdam ko, matatalim at malamig na salita iyon. Yumuko na lang ako. Halos tumulo ang luha ko, ngunit pinigilan ko. Pumasok si Paulo sa kusina. Tiningnan niya kami ng kanyang ina. Matigas ang mukha. Anong nangyari? Tanong niya. May sinabi ang kanyang ina kay Paulo sa Filipino. Namutla si Paulo. Sabi ni Paulo sa akin, gusto raw ni Mama na magpa-DNA test. Gusto niyang kumpirmahin kung anak ko nga si Hana. Nagulat ako. Itinuturing akong manloloko ng kanyang ina. Sumagot si Paulo sa kanyang ina sa Filipino. Tumaas ang boses niya. Sumigaw din ang kanyang ina. Nagtalo sila ng matagal. Nakatayo lang ako at umiiyak. Pumasok ang kanyang ama at inawat sila. Kalma lang. May huling sinabi ang kanyang ina sa Filipino bago pumasok sa kanyang kwarto at ibinagsak ang pinto. Niyakap ako ni Paulo. Sorry. Nabigla lang si Mama, kailangan niya ng oras. Ngunit alam kong hindi niya ako tatanggapin. Malumanay na sinabi ng kanyang ama sa hapon. Sana maintindihan mo. Isinakripisyo niya ang buong buhay niya para kay Paulo. Biglang nangyari ito kaya naguguluhan siya. Tumango ako. Naiintindihan ko po. Ngunit masakit sa puso. Dumating ang hapunan, hindi lumabas sa kwarto ang kanyang ina. Ang kanyang ama ang naghanda ng simpleng pagkain,
Nasaan po si Lola? Tanong ni Hana. Pagod si Lola kaya nagpapahinga, sagot ni Paulo. Ngunit alam ni Hana na may mali, mukha siyang nag-aalala. Pagkatapos ng hapunan, inilagay namin ang aming mga gamit sa sala. Dito na tayo matulog ngayong gabi. Bukas na tayo umuwi, sabi ni Paulo. Tumango ako. Gusto ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Gabi na, mahimbing nang natutulog si Hana. Ngunit hindi ako makatulog. Hindi rin mapakali si Paulo. Hinawakan niya ang aking kamay. Sorry, sabi niya ulit. Maaring matagalan bago makumbinsi si Mama pero sisiguraduhin kong tatanggapin ka niya. Hindi ako makasagot. Posible ba talaga iyon? Ang malamig na tingin ng kanyang ina ay laging nasa isip ko. Kinaumagahan, umalis kami. Hindi kami inihatid ng kanyang ina. Ang kanyang ama lang ang naghatid sa amin sa kanto. Huwag kang susuko, magbabago rin ang isip niya. Kailangan lang ng oras. Ngunit hindi ako sigurado. Pauwi. Nakatingin ako sa labas at umiiyak. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay, ngunit hindi nito napawi ang aking sakit. Mama, bakit po kayo umiiyak? Ayaw po ba sa atin ni Lola? Tanong ni Hana. Niyakap ko siya. Hindi, anak. Nagulat lang si Lola. Ngunit nanginginig ang aking boses. Bumalik kami sa kondo ni Paulo, ngunit nagbago na ang pakiramdam. Isang mabigat na kapaligiran ang bumalot sa amin. Sa hapunan, sinabi ni Paulo, magpa-DNA test tayo para mapanatag na rin si Mama. Tumango ako. Iyon na lang ang magagawa ko. Nang sumunod na linggo, pumunta kami sa ospital para magpa-DNA test. Isang linggo raw bago lumabas ang resulta. Sa loob ng linggong iyon, hindi ako mapakali. Siyempre, anak ni Paulo si Hana, walang duda. Ngunit tatanggapin kaya ito ng kanyang ina? O hahanap siya ng ibang dahilan para tanggihan kami? Makalipas ang isang linggo, lumabas ang resulta. 99.9% na mag-ama si Paulo at si Hana. Ipinadala ni Paulo ang resulta sa kanyang ina. Ngunit walang tugon. Lumipas pa ang isang linggo, wala pa ring balita. Nawalan ako ng pag-asa. Kahit may ebidensya na, hindi pa rin kami tinatanggap ng kanyang ina. Nasasaktan din si Paulo. Mas tahimik na siya pag uwi galing trabaho. Tinatawagan niya ang kanyang ina, ngunit hindi ito sumasagot. Lumipas ang isang buwan. 2 buwan na ako sa Pilipinas. Ano ang gagawin ko? Dapat ba akong bumalik sa Japan? Paano si Paulo at si Hana? Gabi-gabi akong nag-iisip at natatakot. Ang malamig na pagtanggi ng kanyang ina ay maaaring maghiwalay sa aming pamilya. Sa 2 buwan, kailangan ko nang simulan ang buhay sa Pilipinas, sabi ni Paulo. Gusto niyang manatili ako para kay Hana na dapat kaming magkasama. Gusto ko rin, ngunit laging nasa isip ko ang pagtanggi ng kanyang ina. Nagmungkahi si Paulo, bakit hindi ka subukang maghanap ng trabaho sa Pilipinas? Gamit ang aking degree at karanasan, nagsimula akong maghanap. Nagpasya akong mag-apply bilang guro ng Hapon sa mga language center. Iyon ang pinakamahusay na paraan para maging independent at makibagay. Ngunit iba ang katotohanan. Sa unang interview, tinanong ako tungkol sa karanasan sa pagtuturo, sa teaching certificate. Sinabi kong wala pa. Pagkatapos ay tinanong, narinig ko may anak ka, tama ba? Opo, may 3 taong gulang na anak na babae. Tumango ang interviewer at nagtanong, paano kung magkasakit ang anak mo? Sumagot ako, may daycare po. At nandito rin ang ama niya, ngunit puno pa rin ng duda ang mukha ng interviewer. Hindi ako natanggap. Nag-interview ako sa 5 center, pero lahat ay tinanggihan ako. Nadismaya ako. Kailangan lang ng konting panahon, sabi ni Paulo. May makakakita rin sa halaga mo. Ngunit alam ko na ang hirap ng buhay sa Pilipinas bilang isang dayuhang ina. Nang gabing iyon, seryoso kaming nag-usap ni Paulo. Hindi maaaring magpatuloy ito. Kailangang may magbago. Sabi ni Paulo, puntahan natin ulit si Mama. Kakausapin ko siya ng personal. Natakot ako, ngunit tumango ako dahil wala nang ibang paraan. Nang sumunod na weekend, pumunta kami ulit. Hindi kami nagpasabi. Natatakot si Paulo na baka tanggihan kami. Kumatok kami. At ang kanyang ama ang nagbukas. Nagulat siya. Pinapasok niya kami. Nasa sala ang kanyang ina. Nang makita kami, tumigas ang kanyang mukha. Bakit kayo nandito? Tanong niya sa Filipino.
Gusto ko pong makausap si Mama. Gusto kong tanggapin ninyo si Yukina at si Hana, sagot ni Paulo. Mariing sinabi ng kanyang ina. Hindi ko matatanggap. Isang dayuhang babae na biglang sumulpot, sinasabing, Apo ko, paano ako maniniwala? Pinakita ko na po sa inyo ang DNA test. Anak ko si Hana. Umiling ang kanyang ina. Hindi raw iyon ang problema. Akala niya pera lang ang habol ko. Isang babaeng Hapon na nang-akit ng Pilipino. Nagkaanak para makahingi ng pera. Umiiyak kong sinabi, hindi po ako nangangailangan ng pera. Gusto ko lang pong makita ni Hana ang kanyang ama. Pero hindi siya naniwala. Patuloy siyang nagkulita sa Filipino, lalong lumakas ang boses. Sinigawan ni Paulo ang kanyang ina. Hindi ko naintindihan, ngunit galit ang tono. Sumigaw din ang kanyang ina. Nagtalo sila. Niyakap ako ni Hana at nagsimulang umiyak. Takot po ako, Mama. Niyakap ko si Hana at lumabas. Hindi ko na kaya. Pumunta ako sa bakuran at pinatahan si Hana. Lumabas ang kanyang ama. Pasensya na. Matigas talaga ang ulo niya. Kailangan ng oras. Ngunit alam kong kahit lumipas ang panahon, hindi magbabago ang isip ng kanyang ina. Lumabas si Paulo, namumutla. Tiningnan niya ako at sinabi, Sorry, umalis kami agad. Walang nagsasalita. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin. Pauwi. Nagpasya akong hindi maaaring magpatuloy ito. Kailangan kong baguhin ang isang bagay. Pagdating sa bahay, sinabi ko kay Paulo, seryoso akong mag-aaral ng Filipino. Tiyak na makakahanap ako ng trabaho at gagawin kong tanggapin ako ni Mama mo. Hinawakan ni Paulo ang aking kamay. Salamat. Sorry kung pinapahirapan kita. Ngunit alam kong ang tunay na pagsubok ay nasa unahan pa. Kinabukasan, nagsimula akong mag-aral ng Filipino, 4 na oras araw-araw, isang intensive course. Mula sa simula, sa alpabeto, mahirap noong una ang pagbigkas, ang gramatika. Ngunit hindi ako sumuko. Makalipas ang 3 buwan, nakakapag-usap na ako ng simple. Nakakapamili na ako sa palengke. Nakakapagsabi sa taxi driver kung saan ako pupunta. Muli akong nagpadala ng mga aplikasyon. Sa pagkakataong ito, isinulat kong nag-aaral ako ng Filipino na sa loob ng 6 na buwan, maaabot ko ang business level. Isang malaking Japanese language center ang tumawag. Gusto nila akong interviewin. Kinakabahan akong pumunta. Tinanong ng interviewer, bakit mo gustong magtrabaho sa Pilipinas? Tapat kong sinagot, plano ko pong magpakasal sa isang Pilipino at dito na bumuo ng pamilya. Tumango ang interviewer, hindi pa sapat ang iyong Filipino, ngunit nakikita ko ang iyong determinasyon. Bibigyan ka namin ng 6 na buwang probation. Natanggap ako. Sa wakas, may trabaho na ako. Binati ako ni Paulo. Tuwang-tuwa rin si Hana. Umiyak ako at tumawa. Ngunit wala pa ring balita mula sa kanyang ina. 3 buwan na ang nakalipas mula nang ipadala ko ang DNA test. Nagpasya akong magpatuloy. Naniniwala akong darating ang araw na tatanggapin niya ako. Ang paniniwalang iyon ang nagpatatag sa akin. Sa ika-4 na buwan, nagsimula akong magtrabaho. Pag-uwi sa gabi, nag-aaral pa ako ng 1 oras. Sa weekend, pumapasok ako sa eskwela. Nahihirapan si Paulo sa pagitan namin ng kanyang ina. Patuloy siyang tumatawag, ngunit hindi sinasagot. Paminsan-minsan, ang kanyang ama lang ang sumasagot. Isang araw, may malaking proyekto sa center pagtuturo ng hapon sa isang malaking korporasyon. Dahil native speaker ako ang inatasang mamuno. 2 gabi akong nagpuyat para ihanda ang lesson plan. Mahirap, ngunit sulit. Nang matagumpay na matapos ang proyekto, tinawag ako ng direktor. Pinuri niya ang aking galing. Mula ngayon, regular employee ka na. Sobrang naantig ako. Sa wakas, nahanap ko na ang aking lugar sa Pilipinas. Umuwi ako at sinabi kay Paolo, regular employee na ako. Niyakap niya ako. Congrats. Proud na proud ako sa iyo. Tuwang-tuwa rin si Hana. Ang galing ni Mama, sabi niya at ngumiti. Masaya ako. Kahit hindi pa ako tanggap ng biyenan ko, kaya ko nang tumayo sa sarili kong mga paa. Kinabukasan, sabi ni Paolo, magpakasal na tayo. Wala nang dahilan para ipagpaliban pa. Tumango ako. Oo, pero paano si Mama? Tanong ko. Kakausapin ko siya ulit. Sasabihin kong magpapakasal na tayo. Kahit hindi siya pumayag,
magpapakasal pa rin tayo. Nang gabing iyon, tinawagan ni Paolo ang kanyang ina. Matagal-tagal din pero sinagot niya. Sinabi ni Paolo na magpapakasal na kami. Narinig ko ang boses ng kanyang ina, isang galit na boses. May sinabi siya sa Filipino, ngunit hindi maganda. Sumagot si Paolo, desidido ang boses. Nagtagal ang usapan bago naputol ang tawag. Namutla si Paolo. Anong sabi niya? Tanong ko. Sabi niya, kapag nagpakasal tayo, itatakwil niya ako. Nadurog ang puso ko. Itatakwil niya si Paolo? Dahil sa akin, mawawalan si Paolo ng magulang. Sabi ko kay Paolo, huwag na tayong magpakasal. Hindi ko kayang dahil sa akin, magkahiwalay kayo ng magulang mo. Umiling si Paolo. Hindi. Mas mahalaga kayo ni Hana. Kasalanan ko, kung hindi ko makumbinsi ang mga magulang ko. Umiyak ako. Tila lahat ay kasalanan ko. Nang gabing iyon, magkayakap kaming umiyak. Umiyak na rin si Hana kahit hindi niya naiintindihan. Lumipas ang isang linggo. Tinawagan ulit ni Paolo ang kanyang ina, ngunit hindi na sumasagot. Hindi na rin makontak ang kanyang ama. Tahimik kaming naghanda para sa kasal. Nagpasya kaming mag-register na lang sa Pilipinas. Hindi kami magkakaroon ng malaking kasal. Isang kasal na walang biyenan ay walang kahulugan. Ngunit isang gabi, tumawag ang kanyang ama. Nag-aalala ang boses. Nagkasakit daw ang kanyang ina. Namutla si Paolo. Anong nangyari? Dahil sa stress. Nagkasakit si mama at na-ospital. Sabi ni Paolo, pupunta na ako agad, sasama ako. Umiling si Paolo, huwag. Mas lalo lang siyang masasaktan. Ngunit nagpumilit ako. Kailangan kong pumunta. Kailangan ko siyang makausap. Sa huli, sabay kaming pumunta. Ipinagbilin namin si Hana sa nanay ng isang kaibigan. Hating gabi, sumakay kami ng bus papunta sa kanila. Pumunta kami sa ospital. Nasa ICU ang kanyang ina. Naghihintay sa labas ang kanyang ama. Nagulat siyang makita ako. Bakit ka nandito? Tanong niya. Sumagot ako sa hirap na Filipino. Gusto ko po siyang makita. Gusto ko pong humingi ng tawad. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Nagkasakit siya dahil sa pag-aalala kay Paolo. Nang marinig niyang magpapakasal na kayo, nabigla siya. Kasalanan ko. Pinahirapan ko ang kanyang ina. Nakahiga siya sa kama, maputla. Nadurog ang puso ko. Ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Pumasok si Paolo sa kwarto. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina. Nagmulat siya ng mata. Nagsimulang mag-usap si Paolo at ang kanyang ina. Hindi ko marinig, ngunit nakita kong umiiyak siya at umiiyak din ang kanyang ina. Makalipas ang isang oras, lumabas si Paolo. Namumula ang mga mata. Sabi niya sa akin, gusto ka raw makita ni Mama. Hindi ako makapaniwala. Gusto akong makita ng kanyang ina. Nanginginig akong pumasok sa ICU. Nakatingin siya sa akin. Lumuhod ako sa tabi ng kanyang kama at sinabi sa hirap na Filipino, Tita, pasensya na po. Patawad po kung pinahirapan ko kayo. Patawad po kung nasaktan si Paolo dahil sa akin. Hindi tumigil ang aking mga luha. Hindi po ako masamang tao. Hindi ko po kailangan ng pera. Mahal ko po si Paolo. Kailangan ni Hana ng ama. Iyon lang po ang gusto ko. Inabot ng kanyang ina ang kanyang kamay at hinawakan ang aking ulo. Isang mainit na kamay. Nagsalita siya sa Filipino. Naintindihan ko ang ilang salita. Patawad, anak, nabigla lang ako. Biglang may apo na lumitaw. Hindi ko alam ang gagawin. Natakot ako. Natakot na maagaw si Paolo. Na isang dayuhan ang kukuha sa kanya. Umiyak ang kanyang ina. Patuloy siyang nagsalita. Hindi ko naintindihan lahat, ngunit isinalin ni Paolo. Naghirap daw ang kanyang ina sa pagpapalaki kay Paolo. Noong bumagsak ang negosyo ng kanyang ama at nabaon sila sa utang, nagtrabaho siya habang nag-aaruga kay Paolo. Si Paolo lang ang anak, ang lahat sa kanya. Natatakot siyang makahanap si Paolo ng dayuhan at iwanan siya. Ngunit sa sinabi ni Paolo, naintindihan na niya. Naintindihan niyang mahal ko talaga si Paolo. Naintindihan niya rin ang hirap ng pagpapalaki kay Hana ng mag-isa. Hinawakan ng kanyang ina ang aking kamay. Patawarin mo ako. Ganoon ang pakikitungo ko sa magiging manugang ko. Patawad. Umiling ako. Hindi po. Ako po ang hindi nakaintindi. Patawad po. Ngumiti ang kanyang ina. Isang mahinang ngiti ngunit puno ng init. Mula ngayon, pamilya na tayo. Mahal ko rin si Hana.
at mamahalin kita na parang tunay na anak. Niyakap ko ang kanyang ina at umiyak. Niyakap niya rin ako. Tiningnan kami ni Paolo at umiyak. Umiiyak din ang kanyang ama. Sa wakas, naging isang tunay na pamilya kami. Ang aming kuwento ng isang pag-ibig na lumampas sa mga pagsubok at isang pamilyang nabuo muli ng katapatan ay hindi nagtapos doon. Iminungkahi ni Paolo na magpadala kami ng formal na wedding invitation sa pamilyang Sato sa Japan. Hindi para umasa ng pag-apruba, kundi bilang isang anunsyo, isang pagpapatunay ng bagong kaligayahang natagpuan ko. Ang imbitasyong iyon, sa hindi inaasahan, ang naging susi sa pagbubukas ng matagal nang nakasarang pinto sa Japan. Ang aking ama, ang pinuno ng angkan ng Sato, nang matanggap ang imbitasyon ay dumaan sa isang matinding panloob na laban. Ang larawan ko na masaya sa tabi ng isang Pilipino at ng isang apong hindi pa niya nakikita ay gumiba sa pader ng kanyang pagmamataas at pagkiling na pagtanto niya na ang kanyang kahigpitan ay halos magtulak sa kanyang sariling anak sa kawalan. Ang pagsisisi at pagmamahal na matagal nang nakatago ay bumangon ng malakas at isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Lumipad ang aking mga magulang patungong Pilipinas. Ang aming pagkikita ay naganap sa gitna ng pagkamangha ng lahat. Ang sandaling ang aking ama, isang lalaking laging marangal at malamig, ay nanginginig na binuhat sa unang pagkakataon ang kanyang apong si Hana Reyes. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Formal siyang humingi ng paumanhin sa amin ni Paolo, nagmamakaawang patawarin at maging bahagi ng aming bagong buhay. Ang aming kasal, sa halip na isang maliit na seremonya, ay naging isang malaking kaganapan, isang simbolo ng pagkakasundo at pagsasama ng mga kultura. Nagdaos kami ng 2 kasal, isang marangyang seremonyang Shinto sa isang sinaunang dambana sa Kyoto, kung saan ang pamilya ni Paolo ay nagsuot ng tradisyonal na kimono na nagpapakita ng buong pagtanggap ng pamilyang Sato. At isang masaya at makulay na kasal, ayon sa kaugaliang Pilipino sa Maynila, kung saan masayang isinuot ng aking mga magulang ang tradisyonal na barong Tagalog at Filipiniana. Ito ay isang perpektong pagtatapos hindi lamang para sa aming pag-ibig, kundi para sa aming 2 pamilya. Pinatunayan nito na ang pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom ng lahat ng sugat at burahin ang lahat ng distansya. Ito ang aming kwento, isang paglalakbay ng pag-ibig, tadhana at pagtitiyaga. Ipinapakita nito na kahit sa harap ng pagkakaiba sa kultura, masasakit na hindi pagkakaunawaan, at mga pagsubok na tila imposibleng malampasan, ang lakas ng pag-ibig ng pamilya at pagpapatawad ay mananaig sa huli. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa paghahanap sa isa't isa, kundi tungkol din sa pagbuo ng isang tahanan, isang lugar, kung saan nagsasama ang 2 kultura at isang bagong kinabukasan ang itinatayo. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring bigyan kami ng isang like at mag-subscribe sa aming channel. Bawat suporta mula sa inyo ay isang malaking inspirasyon para patuloy kaming magbahagi ng mas makabuluhang mga kwento. Maraming salamat po.